Okay, start natin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang ating tatalakayin ay ang patungkol sa mga palatandaan ng totoong relihiyon. Itong formula dito, kailangan may lohikal, praktikal at basihan sa tunay na relihiyon. Kinakailangan mayroon yan. Hindi po pwede na lohikal lamang at walang praktikal at walang basihan. Kinakailangan lahat yan ay umaayon sa iyong kinabibilangan na relihiyon kung saan ka naroon na relihiyon. Halimbawa, Iglesia ni Cristo, mayroon bang lohikal, mayroon bang praktikal at may basihan. Ang ibig sabihin ng basihan dito ay yung mayroon mga patunay na nasusulat sa iyong pinangahawakan na relihiyon o na kasulatan. Halimbawa, lohikal, makatwiran at hindi sumasalungat sa kaisipan ng talino ng tao. Praktikal, ito'y may gamit at naisa sa buhay ng tao. Sa Kristiyano ba, mayroon ba relihiyon na nasa sa buhay ng tao? Ang kaya relihiyon? Mayroon ba tayo na alam? Mayroon ba, bro? Kahit anong klaseng Kristiyano, naisa sa buhay ba nila? Yung ating pinanggalingan relihiyon, diba, sa Roman Catholic, nisa sa buhay ba? Okay. Basihan, pagpapatunay ayon sa Quran, Biblia, at sinsya. At sinsya. Kinakailangan, ito ay kumbaga sa mayroon kang pinangahawakan dahil ang pag-aangkin ng totoong relihiyon, pag-aangkin ay kinakailangan mayroon kang katibayan. Mayroon kang katibayan. Mahirap dito, puro lang tayo salita. Na wala tayong katibayan na hindi na susulat kung anong ating pinanghahawakan na tawag nito na kasulatan na dala-dala natin. Dahil doon tayo sa kasulatan na yan, kumukuha tayo ng kumukuha ng ating aral. Una, yung unang tanda, kinakailangan ang iyong relihiyon na kinabibilangan ay nagtuturo ng kaisahan ng Diyos. Nagtuturo ng kaisahan ng Diyos. Bakit? Sapagkat lahat ng relihiyon ay, kung tatanungin mo, ilan ang Diyos? Isa. Ang tanong, nagtuturo ba ng kaisahan ng Diyos? Sinasabi ng relihiyon na kinabibilangan mo na ang Diyos ay nag-iisa lamang. Tinuturo ba? Sa paniniwala, walang problema. Dahil lahat tayo ng paniniwala natin, kapag tatanungin tayo, kahit anong relihiyon yan, tatanungin tayo ang natin, ibang Diyos. Itinuturo ba ang kaisahan ng Diyos? Kasi kung hindi tinuturo sa kaisahan ng Diyos, ibig sabihin ng iyong relihiyon na kinabibilangan o ang iyong relihiyon na minana lamang. Hindi ito ay nagtuturo ng kaisahan ng Diyos. Okay, ang lohika dito, ang nag-iisang Diyos, ang nag-iisang Diyos ay isa lang. Isa lang siya. Ang katuruan ng mga propeta ayon na rin sa mga kapahayagan ng Diyos ay isa lamang na Diyos. So, ibig sabihin, ito mga propeta na ipinala ng Diyos dito sa lupa, sa bawat henerasyon kung saan sila ipinadala, ay nagtuturo lahat yan ng kaisahan ng nag-iisang Diyos lamang. Lahat ng mga propeta na yan, walang propeta na nagturo ng Diyos ay naging Ama, Anak, Espiritu. Wala. Lahat sila ay nag-iisa lamang itinuturo. Isang Diyos ang tinatawag ng tao sa oras ng pangangailangan at kagipitan. Sinasabi natin lagi yan, O Diyos ko. Pero hindi tayo nagsasabi na, O mga Diyos ko. Walang nagnanalangin na ganun. Parang likas na sa atin, sa puso natin yan, nandiyan na yan, yung ating paniniwala na isa lang ang Diyos. Kaya pag nagugulat tayo, kahit anong relihiyon mo, tinatawag mo, O Diyos ko. Tinatawag mo siya, O Diyos ko. Hindi mo sinasabi, O mga Diyos ko. Kasi kapag halimbawa, Ama, Anak, Espiritu ang Diyos mo, ay tatlo ito. Tatawagin mo siya ng mga Diyos. Hindi lang nag-iisang Diyos. Okay. Ano ang basehan natin dito na ating katibayan? Una,
babasahin natin sa banal na Quran. Dahil dito, Muslim tayo, kinakailangan uunahin muna natin ang ating kinukuhanan ng ating ating kinukuhanan ng ating doktrina o aral. Okay, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, mababasa natin, na nasusulat sa banal na Quran, ang Diyos mo ay isang Diyos. Sa Kanya ka lamang. Ikaw ay tumalima. Ibig sabihin dito, nag-iisang Diyos sa Kanya ka lamang tatalima o susunod. Pangalawa, mabasa natin ito sa Kapitulo 22, 33, sa talatang 33. At yung pangalawa, siya si Allah, ang tangi mong Panginoon. Walang ibang Diyos maliban sa Kanya, ang lumikha ng lahat ng bagay. Sa Kanya ka lamang sumamba. So ito ay pinapangaral ng mga Muslim talaga na huwag kang sasamba sa iba, sa Kanya ka lamang sumamba. Kaya nga ito tauhid, kaisahan ng Diyos sa pagsamba, sa pagkilala sa Diyos. Importante yan. Pangatlo, ito yung tinatawag na Surah Al-Ikhlas o kadalisayan, ipagbadya siya si Allah ang nag-iisa. So dito malino sa banal na Quran ang nag-iisang Diyos lamang na itinuro ng Quran. Ang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kay Propeta Muhammad na ituro ang nag-iisang Diyos lamang. Puntahan natin ang Biblia. Ang sabi dito, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at si Jesus bilang inyong sugo. Biblia, malinaw. Tagalog na Tagalog. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila. Sino itong nila? Tayong mga tao. Na ano sabi? Na isang Diyos na tunay. Sino ba itong tunay na Diyos? Si Ama? Sino itong tunay na Diyos? Kasi kung si Ama ang iyong tatawagin dito, baka magkamali ka ng pagtawag sa Diyos. Baka ang tatay mo matawag mo. Baka ikaw, siyempre Ama ka, matutawag ka. Nag-isang tunay na Diyos at si Jesus, malinaw, at si Jesus bilang iyong sugo. Napakalinaw naman sa Biblia eh. Bakit pinahihirapan pa tayo ng ating mga mangangaral? Bakit pinipilit pa tayo na pasambahin kay Jesus? Gayong mismo ang Biblia ang nagsasabi. Ano bang problema dito? Bakit hindi ito itinuro sa atin? Lalong-lalo na ang mga mga mangangaral, mga pastor, mga pari, tayo walang problema dahil wala tayong kaalaman sa Biblia. Pero sila ang mayroong pananagutan ng malaki. Dahil malino na sinabi ng Biblia, na si Jesus ay sugo. Tagalog naman to, di naman yata Aramaic. At dito sa Deuteronomy 14, Deuteronomy 6:4 at Marcos 12:29. Ang sabi dito, pakinggan mo Israel, ang Panginoon na ating Diyos ay iisang Panginoon. Pakinggan mo o Israel, ang ating Panginoon na Diyos ay iisang Panginoon. Hindi sinabi na tatlong Panginoon, tatlong Diyos, hindi. At dito sa Timoteo, sapagkat may isang Diyos, sabi niya, may isang Diyos, at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Sino to? Ang taong si Hesukristo. Napakalinaw, hindi lang isang bersikulo. Kung isang bersikulo lang, walang problema eh. Pero marami mga pagpapatunay na si Jesus ay hindi Diyos. Bakit itinuro naman sa atin na si Jesus ay Diyos? At sabi dito ni Jesus, at si Jesus ay sumagot, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Mayroon isang mabuti. Siya ang Diyos. Ano sa pagkakaintindi mga kapatid? Sa iyong palagay ngayon,
Sa iyong palagay ngayon, maniniwala ka pa rin ba na si Jesus ay Diyos? Andiyan ng ebidensya. Andiyan ang patunay. Basihan. Patotoo. Kumbaga sa damit, tatak, may tatak. Malinaw. Subhanallah. Pero bakit ipinipilit nila sa atin ang ganong aral? Bakit ipinipilit nila sa atin? Itinuturo ang maling aral. Ngayon tayo naman, dahil nga tayo ay naging sunod-sunuran, ang akala natin porque magaling manalita sila ay tama dahil sa kakulangan natin ng kaalaman sa ating Biblia. Hindi tayo nagsaliksik, hindi tayo nagbasa, basta tayo ay sumunod na lamang kung ano yung ating kinamulatan. Ito yung ating paniniwala. Dito na ako namulat. Dito na ako tumanda. Mayroon pa silang katuwiran na dito na ako mamamatay. Kaya kapatid, yung ganong katwiran, maling katwiran yan. Yun ang pananagutan mo sa kabilang buhay. Bakit? Narinig mong katotohanan, tinanggihan mo? Nabasa mo ang katotohanan, pilit mo pa rin tinatakwil ang katotohanan, nagpipilit ka pa rin na ang baluktot mo'y ituwid. Iyon ang kailangan natin mga kapatid sa tao ay ang ating paniniwala. Kinakailangan ay mayroong gawa. Huwag yung paniniwala lang. Kasi paniniwala walang silbi kung wala itong gawa. Yun ang Islam. Mayroon siyang gawa. May aksyon. Okay. Pangalawang tanda. Kasi doon tayo sa unang tanda. Ha? Dito tayo sa pangalawang tanda. Tanging ang Diyos ang nagbigay ng pangalan niya. Hindi tao. Ha? Tanging Diyos ang nagbigay ng pangalan. Hindi kung sino-sino, hindi mga Muslim. Ipinangalan niya. So ano ang luhi ka dito? Ang Diyos ang nagpahayag ng kanyang relihiyon sa makatuwid sa kanya mismo nagmula ang pangalan nito. Okay? Practical. Ang pangalan nito ay makatotohanan at naisa sa buhay ng tao. Kinakailangan ay naisa sa buhay ng tao ang pangalan nito. Ano sabi dito ng banal na Quran? Ito yung basihan. Okay, ang basihan ay sabi ganito, katotohanan, ang relihiyong tatanggapin ni Allah ay al-Islam. Katotohanan, ang tatanggapin na relihiyon ni Allah ay al-Islam. Paano kung wala ka sa loob ng Islam? Ano mangyayari sa iyo? So, hindi tatanggapin ang iyong relihiyon dahil sabi mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan sabi niya, ang iyong relihiyong tatanggapin ni Allah ay al-Islam. Al-Islam lamang. So, paano kung nandun tayo sa Roman Catholic, Iglesia ni Cristo, born again, saksi ng Hubay sa rin? Masakit sa totoo lang. Masakit yun. Ngunit ito ang katotohanan. Hindi tayo masabi dito. Ang masabi dito ang Allah subhanahu wa ta'ala. At bilang karagdagan, sabi niya dito, sa araw na ito ay aking binigyan ng lubos na katuparan ang inyong relihiyon. Para sa inyo. Pero mo, para sa inyo. Sa atin, aking ginawang ganap ang tulong sa inyo at pinili ko ang Islam bilang inyong way of life na Israelin to relihiyon. Way of life, din al-Islam. Wa man yabtagi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Okay? Tapos yung isa, inna dina indallahi al-Islam. So dito, malinaw na sinabi dito,
na binigyan niya ng ganap or lubos o kompleto. Kompleto na ang relihiyon. Wala nang kulang. Wala nang kulang. Anong kailangan mo, nandiyan na. Kaya makikita sa mga Muslim, ultimo pagpunta ng kubita, ano doon, nasusulat doon. Nasusulat. Kubita lang ha, pagpunta ka na ng kubita, nasusulat. Mayroon siyang pamamaraan ng iyong pagpasok. Unang gagamitin mo, ihasakbang mo ang iyong kaliwang paa, hindi kanan. Sa atin ba, may nagturo ng ganon. Pagkatapos ng loob ng kubita, itinuturo na huwag kang magsasalita, huwag kang kung anong gagawin mo doon. Ang iba sa atin doon, naninigarilyo. Ang ilan ay nagkumakanta. At ang ilan naman ay nagsasalita. Pinagbabawal sa Islam ng mga ganyan. Yun ang relihiyon na ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Kinumplito na ang ating mga tawag nito. Kinumplito na ng Allah subhanahu wa ta'ala ang relihiyong ito. Actually, dito sa 385 dapat hindi ito hindi 385 ito, dapat 53. Itong sa araw na ito ay aking ginawang 53 dapat ito. Nagkamali lang ng pagsulat si Sheikh Aaron. Dapat ang nakasulat dito, ang sinumang magtatag o gumawa ng relihiyon maliban sa al-Islam, ito hindi tatanggapin sa kanya at sa kabilang buhay, kabilang sa mga talunan. So dito, nagkamali, tao lang siya. So babaguhin ko rin yan inshallah. So ang laman nito, ang Quran chapter 5 verse 3. Malinaw. Chapter 5 verse 3, hindi 385. Ang 385 ay iba. Ang 385 ay wa man yabtaghi jaral islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ang sinumang nagtayo or gumawa ng relihiyon maliban sa al-Islam, ito hindi tatanggapin sa kanya, at sa darating na araw ng paghuhukom, kabilang siya sa mga talunan. So ito yung laman yan. Ito ang laman. Sa Biblia naman, walang binanggit ng malinaw ang relihiyon. Walang binanggit. Mayroon lang doon binanggit iglesia. Kaya ang ginawa ng iglesia ni Kristo, itinayo niya ang iglesia. Pero hindi binanggit na relihiyon yun ang iglesia. Iglesia lang. So ang iglesia, kung ating pag-aaralan, ano bang ibig sabihin ng iglesia? Ang iglesia ay simbahan, or kapulungan, or grupo ng mga tao. So ang mga Muslim, mayroon din iglesia, grupo, simbahan, hindi relihiyon. Iyon ang ginamit nila na batayan ng ating mga kapatid na mga iglesia, ang salitang iglesia. Kaya may nagsasabi na ang iglesia ay nasa Biblia. Kaya yun ang pinamagitan nila na walang ibang relihiyon dito sa balat ng lupa daw na nasusulat sa Biblia kung hindi ang iglesia ni Cristo. Binanggit ba na relihiyon ng iglesia? Walang binanggit na relihiyon. Iglesia lang. Ang ibig sabihin ng iglesia, simbahan o grupo ng mga tao. Grupo ng mga mananampalataya, ay ibig sabihin iglesia, hindi relihiyon. So ang Muslim, meron din mga Muslim, meron din silang grupo, iglesia rin. Kasi ibang salita yan, di Tagalog yung iglesia. Kaya sana huwag masasaktan ng mga iglesia, dahil ito sinasabi lang natin dito, pinag-uusapan lang natin dito, yung mga basihan, yung mga katibayan. Hindi po pwede tayo dito ng basta lamang ng basta ng sunod ng walang katibayan. Okay. Pangatlong tanda, kinakailangan ganap na paraan ng pamumuhay. Ganap. Ito yung pangatlong tanda. Sapagkat ang Diyos ay ganap at sakdal, nararapat lamang na ang kanyang relihiyong handog sa sanlibutan ay ganap din. Kinakailangan ganap din. At practical dito ay sumasaklaw sa kabuuan ng buhay ng tao, kapwa nagtataglay ng pananampalataya at paggawa na sumasaklaw sa pagsamba,
pansariling kilos at asal, pati pag-uugali. Asal. So, ano natin, para makita ninyo. Logical. Sapagkat ang Diyos ay ganap at sakdal, nararapat lamang na ang kanyang relihiyon ay handog ay sa sanlibutan ay ganap din. Sa praktikal, ito ay sumasaklaw sa kabuuan ng buhay ng tao. Kapwa nagtataglay ng pananampalataya at paggawa. So ibig sabihin, hindi lamang puro paniniwala, mayroon siyang paggawa o kilos. Nagtataglay ng at sumasaklaw sa pagsamba, pansariling kilos at asal, gayon din naman ang panglipunang alituntunin at mga batas. Maging yaon ay politikal, so lahat yan kasama. Pangkabuhayan, pampamilya, kriminal at sibil. At kung kaya't ang tunay na relihiyon ay hindi kailanman hiwalay sa Estado, sapagkat ito ay ganap sa alinmang sulok ng buhay ng tao. Hindi mo pwedeng ihiwalay ang relihiyon sa batas ng lipunan. Dahil kung ang relihiyon mo na totoo, na mula sa Diyos, ito ay kumplito na. Nandiyan na lahat ang kailangan mo. Kinakailangan sundin mo na isa batas ito. Dahil ang batas ng Diyos ay higit sa batas ng tao. Kaya mapapansin nyo dito, ang batas sa Saudi Arabia at saka yung batas sa atin sa Pilipinas, magkaiba. Sa atin, pag tayo halimbawa ay gumawa ng krimen na tulad natin pangkaraniwan tao, i-apply sa iyo kaagad ang batas. Huhulihin ka, wala na yung mga kung ano-ano pa ng mga TRO na yan, diretso ka na kasi wala kang kwentang tao, bahirap ka, pangkaraniwan ka. Ngunit kapag halimbawa ang mayroong makapangyarihan ang nagkasala, hindi sila sakop sa batas. So unfair. Ang batas sa atin sa Pilipinas para lamang sa ating mahihirap. Pero pag mayaman ka, wala sa kanila. Sila ang nagpapatakbo ng batas. Napansin niyo, di ba? Pero dito, pag ikaw ay gumawa ng kasalanan, ikaw may kilala, sikat o pangkaraniwan ka man tao, i-apply sa iyo ang batas sapagkat ang batas dito ay batas mula sa Diyos. Wala dito sinisino, kaya kahit ikay anak ka ng hari o maging ikaw ang hari mismo, pwede sa iyong ipataw ang batas sapagkat ikaw bilang tao ay dapat nasasakop ka o nasa ilalim ka ng batas ng Diyos. Kaya dito, ang tao dito ay takot gumawa ng mga kasalanan. Takot gumawa sila ng mga krimen, pagkakasala. Oo, may mga nagkakasala, mga gumagawa ng kasalanan. Pero yan, kapag sila ay nahuli or tawag nito, sa kanila ipapataw ang batas. Sa atin, walang kumbaga kaiba doon. Kaya sa atin, subhanallah, makikita mo ngayon, ang ating bansa ay napakagulo. Napakagulo. Hindi tayo doon di natin na i-apply o hindi tayo nakakakuha ng katarungan para sa ating sarili. Okay? Okay, ano ang basihan dito? Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, mali na naman ang pagkakalagay dito. Chapter 5 verse 3. Sa araw na ito ay aking binigyan ng lubos na katuwaran ang inyong relihiyon para sa inyo. Aking ginawang ganap ang tulong sa inyo at pinili ang Islam bilang inyong relihiyon. So sa Biblia, walang katibayan, walang patunay, walang nabanggit. Ang Islam ay hindi naghihiwalay sa estado at relihiyon. Sapagkat taglay nito ang panglipunang alituntunin at sagradong batas
mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. O Diyos. Halimbawa, ang tinatawag na Sharia. Bakit nila dito yan, bro? Sarado doon. Sarado doon? Nasa taas. Okay. Buksan mo lang mamaya. Buksan mo lang mamaya. So mawawalan tayo ng ano niyan. Focus sa ating topic. Naaamoy yung pagkain. Hindi, nakabukas kami sa hindi naman nagagawa ako para ilan yung sarap na. Kahit tayo dyan. Do, naaamoy natin pagkain. Ang tainga natin sarado. Hindi natin maiintindihan. Ha? Pasok sa ilong. Nasaan si Mr. Albasit? Hindi ako nabuksan ko ano. Kahit tayo dyan. Hindi na. Ito al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Yan ang laman yan. Chapter 5 verse 3. At chapter 5 verse 3 surah Al-Imran. Ito naman ay surah Al-Maidah. Ito naman surah Al-Imran, wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ang sinumang nagtayo o nagtatag na relihiyon maliban sa al-Islam, ito hindi tatanggapin sa kanya at sa kabilang buhay ay kabilang siya sa mga talunan. So dito, kahit siya pa isang scholar, nagkakamali pa rin ito si Ustad Sharon dahil siya ay tao lamang. Normal sa tao yan. Kaya pag hindi ka nagkamali, matakot ka. Oo, matakot ka. Pag hindi ka nagkamali, hindi ka tao. Kahit computer, error. Oo, nagkakamali ang tao. Kaya sabi ko, pag halimbawa ako nagle-lecture na may mali ang aking inaano ng mga verse, sasabihin ko sa kanila na iyan ay punahin ninyo. Punahin ninyo. Dahil mas higit ang maraming mata kaysa dalawang mata lamang. Nakikita ninyo ang kamalian minsan. Pwede kayo magtanong, bakit ganun, Ustad? Kaya napakahalaga, bro, ng kaalaman. Paano malalaman na mali ang ano niyan, ang bersikulo na yan, ang number, kung hindi mo alam ang Quran? So, ang mga Muslim, mali yan. Di ba? Madali mong malaman ngayon dahil mayroon kang alam. Halimbawa sa inyo ba? Alam nyo ba yan? Malalaman nyo ba yan? Hindi nyo malalaman yan dahil wala kayong alam sa Quran. So kaya yan, sabi ko nga, yan ay nagkamali siya ng paglagay ng verse. Nagkamali siya bilang scholar yan, biruin mo. Tumanda na sa pag-aaral sa Madina, Madina Morawara. Hanggang sa nagturo pa siya. Pero nagkamali pa rin. Dahil sadyang ganun likas na sa atin bilang tao. Okay, sa Biblia walang binanggit. Ang Islam ay hindi naghihiwalay sa estado at relihiyon sapagkat taglay nito ang panglipunan, alituntunin at sagradong batas mula sa Diyos, ang tinatawag na Sharia. Ang batas ng Sharia ay dito sakop lahat. Andiyan lahat ang kailangan mo. Kompleto. Ituturo sa iyo ang mga batas para hindi ka magkakaroon ng paglampas. May hangganan siya. May hangganan ang batas dito. Pang-apat, ganap itong pinatutupad ang lahat ng pinag-uutos at pinagbabawal ng Diyos. Ang totoong relihiyon, ituturo dito sa atin, ituturo at ipatutupad ang lahat ng batas. Maging ito man ay laban sa ating sarili. Ipapatupad, ituturo. Na dapat ito ay sundin ninyo. Maging ito ay laban sa ating mga sarili. Kinakailangan sundin natin sapagkat ito ay batas ng Diyos. Hindi ito batas ng kung sino. So hindi gagawa Allah subhanahu wa ta'ala ng batas para sa kanyang nilikha kung hindi ito nakakabuti para sa kanyang mga nilikha. Okay? Okay ito, logical. Ang lahat ng pinag-uutos ng Diyos ay mabuti.
Walang masama. Tayo lamang ang nakakaano na masama para sa atin. Dahil ang ating sarili ay, sabi ko nga, na tayo ay alipin. Alipin tayo ng ating makamundong pagnanasa, pangangailangan. Lahat ng kanyang pinagbabawal ay masama. Pag pinagbawal ng Diyos, ibig sabihin ito ay hindi mabuti para sa kanyang mga nilikha. Huwag na tayo magreklamo, hindi pa tatanong bakit bawal. Wala nang katanungan dapat. Ganun dapat ang totoong relihiyon. Praktikal. Ito ay nagpapatupad sa lahat ng kautosan ng Diyos. Ipinag-uutos nito ang lahat ng ipinag-uutos ng Diyos at ipinagbabawal ang lahat ng kanyang ipinagbabawal. Halimbawa, ang pagkain ng baboy at pag-inom ng alak. Bakit sa atin hindi pinagbawal ang pagkain ng baboy? Ibig sabihin ang ating mga mga ngaral natin ay ayaw nila na tayo ay maging masunurin sa ating Diyos. Kaya mapapansin mo, sinabi halimbawa ng Diyos, huwag kayong iinom ng alak. Ano sabi ng mga parent pastor sa atin? Sige, uminom kayo. Di ba? Kasi sila mismo nangunguna eh. Dapat mangunguna muna doon sa doon muna sa mangunguna ka. Kapag nagtuturo ka, halimbawa ako nagtuturo ako sa inyo. Nagtuturo ako. Makikita ninyo ako magtuturo. Huwag kayong manigarilyo. Pero ako naninigarilyo naman. Di ba? So anong klase pagtuturo yan? Na ikaw mismo ay hindi mo pinipigil ang sarili mo, hindi mo tinatanggal ang mga bisyo. Halimbawa, okay, bawal uminom ng alak ha, pero ako umiinom. So maling ganun yan, maling aral. Ibig sabihin, hindi aral ng Diyos, baka Diyos na ano yan. Hindi totoong relihiyon ng ganung klaseng nagtuturo, hindi nagtuturo ng pinagbabawal ng Diyos. So dito, okay, tingnan natin sa Biblia at sa Quran. Ang mga pagkain baboy. Ang pagkain ng baboy, chapter 5 verse 3, chapter 2 verse 172, 73, ang ipinagbabawal sa inyo bilang pagkain ay mga maita. Ito yung mga patay. Mga patay na hayop na hindi kinatay. Yung double dead, bawal yan. Pero sa atin, hindi pinagbawal. Ang double dead. At ang dugo at ang laman ng baboy. Ang dugo, pinagbawal ba? Samantala yan, ipinagbawal yan sa mga naunang mga kasulatan, Biblia. So dito tingnan natin sa Biblia. Leviticus 11, 7 hanggang 8. At ang baboy, sapagkat may hati ang paa at baak, at hindi ngumunguya, ay marumi ito sa inyo. Huwag kayong kakain ng laman ng mga iyan, ni hawakan. Marumi ang mga iyan para sa inyo. So dito pa lang, Biblia na makalinaw na marumi pala ang baboy. Dahil bakit? Pag sinagsalitaan ka na ang baboy mo naman, matutuwa ka ba? Halimbawa kapatid, sinabi kita, ang baboy mo, matutuwa ka na? Magagalit ka. Pero bakit? Ang salita ay hindi mo matanggap. Bakit pagdating sa pagkain, nasasarapan ka? Di ba? Sa anong dahilan? Kasi hindi tinuro. Hindi tinuro. Kasi sabi nila, masarap kasi. Subhanallah. Talagang suwail ang mga taong ganyan. Bilang patunay uli. Deuteronomy 14:3-8. Ang baboy, huwag kayong kakain ng mga yan sapagkat yan ay karumal-dumal. Sino Tagalog sa inyo dito? Tagalog ka? Bulacan? Manila. Ano bang katumbas ng karumal-dumal sa salitang Tagalog? Sobrang lala. Ginawa. Talagang hindi ka nais-nais. Talagang matinding. Matinding talaga yung karumihan. Mas marumi pa siya sa mga daga, mga ipis, mga insekto. Dahil yan ay malinaw karumal-dumal.
Dito pa lang sa karumal-dumal na ito, kung ituturo sa atin yan, mandidiri ka. Karumal-dumal nga, hawakan niya, pinagbabawal eh. Subhanallah. Isayas 65:1-4 at Isayas 66:15-17. Isa sa mga paparusahan ng Diyos ay yung mga nagsisikain ng baboy. Alam ko masakit ito para sa mga kumakain ng baboy. Paparusahan ng Diyos. Pero bakit hindi itinuro sa atin? Gusto nila na parusahan ka ng Diyos? Hindi tinuro, malinaw naman. Biblia. Anong silbi ng Biblia? Kung di tuturo sa iyo ang mga pinagbabawal ng Diyos. Anong silbi? Gumawa pa sila ng Biblia kung hindi lang na may tuturo sa atin. So yun ang masakit mga kapatid. Yun yung mga palatandaan ng totoong relihiyon at huwad na relihiyon. Ngayon doon sa ating pinag-usapan kung ang iyong kinabibilangan na relihiyon ay nabanggit doon. Sorry mga kapatid, masakit. Pero yan ang totoo, wala tayong magagawa. Hindi mga Muslim ang may sabi. Sinigundahan lang o pinatutuhanan lamang ng Biblia, ng Quran, ang nasusulat sa Biblia. Sapagkat kamo ang Biblia na una, so pinasigundahan lamang ng Quran. Pinasigundahan lamang. At tiniyak ng Quran. Kaya ang ilan mga mangaral ay galit sila sa mga or ayaw nilang tanggapin ang mga aral ng mga Muslim. Ayaw nilang tanggapin. Sa anong dahilan? Sapagkat sila tinatamaan. Tinatamaan sila. Sapagkat sa Islam, tinuturo ito. Ngayon, halimbawa, ako, nangangaral ako. Halimbawa, si kapatid, kumain ng baboy, uminom ng alak. Nasa kanya yun. Pero, itinuturo na huwag mong gagawin. Itinuturo. May umiinom na mga Muslim. Totoo yan. Yun ang sasabing Muslim. Pero yan, yung mga umiinom ng mga Muslim, 100% hindi nagsasala yun. O magsalaman yan, every Friday lang. Nabasa ko yung Ustaz. Yung daw iniluwa ng mga balik Islam, kinain ng mga Muslim. Yun nga, nakakalungkot. Kung bakit? May paliwanag dyan eh. Kasi yung mga balik Islam, ay alam na nila na bawal yun. Ayaw hindi nila kasi tinuro na sa kanila, tulad ko, balik Islam ako. Tinuro sa akin na bawal. Siyempre, hindi ko na kinain. Yung naman, yung mga Muslim, sorry kahit hindi ko man nila lahat, na kinakain pa rin nila kahit alam nila bawal. Ang Muslim, kahit patumbok-tumbok lang yan, pagdating sa kain ng baboy, hindi kakain yan. Pero alak may umiinom. Ang baboy talaga, yan ay talaga. Mayroon mang kumain ng Muslim na baboy, may kumain ng Muslim ng baboy, sigurado yan na yun talagang mangmang talaga yun. Mangmang yan. Dahil yan, Muslim, talagang mahigpit yan. Lukuhin mo yan. Halimbawa, may handaan, sinabi sa iyo na hindi yan baboy, tapos nakakain yung Muslim na yan, pwede kanyang patayin. Dahil dinaya mo siya. Yan ang mahigpit na aral ng mga Muslim. Ang baboy talagang hindi na kinakain. Kahit yung nagsasala yan. Pag Muslim yan, kahit yung nagsasala yan. Pero pag inom ng alak, mayroon yan. Yung mga patumbok-tumbok na sala, magsasala na every Friday lamang. O kaya nagsasala na magustuhan lang na magsala. Kasi bakit? Kinakailangan alam natin. Bakit pinagbabawal ang alak sa mga Muslim? Once na nagsasala ka bilang Muslim, pag uminom ka ng alak, ang iyong sala na 40 days, hindi tatanggapin. Di nagpagod ka lang, pag hindi ka nagsala, magkakasala ka rin. So sayang ang sala mo.
Ngayon, kung maghalimbawa, mag-inom ka na lang, huwag ka na magsala kung gusto mo. Nasa yun na yun. Yun ang purpose kung bakit ito ay mahigpit na ipinagbabawal sa mga Muslim. Kahit hindi ka uminom, nagpainom ka lang, kabilang ka sa kasalanan doon. Ganoon ang mga Muslim. Kabilang ka. Kasi ako nung araw, nung medyo kulang pangkalaman ko sa Islam, nagpagawa ako ng bahay sa Zamboanga. Hindi nga ako uminom. Pero yung mga tao ko, Binigyan mo. binibilhan ko ng isang case tuwing hapon. Sabi nga may sa Arabic, mukmapi ako nung araw, siya alam bahala magano sa akin, magpatawad. Hindi ko alam yun eh. Oo, dahil matinuro sa atin. Hindi ko alam. Kumbaga sa kakarag-karag pa ako noon. So kaya nihingi ko ay Allah subhanahu wa ta'ala na yung aking kasalanan na yun, ang patawarin niya. At sa kapal, yung bakit talaga Ustad, kapag hinarap mo sa sarili mo, kahit maamoy mo lang. Oo. Ako ba, napapanood ko eh. Ako gani, kinakati ako kapag dadaan ako na may nagluluto ng baboy, kinakati ako at hindi ko maamoy yan, nahihilo ako. Ang bagsik ng amoy kasi ng baboy, kapag pagaling Muslim ka, na Sa ano, mata, may kaalaman ka na halimbawa sa relihiyon mong Islam, ang amoy niya, hindi mo na siya, parang masusuka ka na sa amoy. Totoo yan mga kapatid. Pag hindi ka kumakain ng baboy na ano, at Muslim ka, masusuka ka sa amoy. So, mandidiri ka talaga. So, ewan ko ba kung bakit nasasarapan ng mga ano, gayong ang ano niyan, kung tutuusin yan, ang mga sakit ano doon sa baboy. Napakarami sakit na makukuha mo diyan. kahit science, sinabi na Oo. napakarami ng baboy. Science na mismo yun. Sa salita pa lang, baboy hindi maganda na eh. Salita pa lang eh. Hindi mo pa kakainin. So doon, dahil nga sa hindi naman tinuro sa atin, wala tayong kaalaman, sige lang ng kain, sige lang. Kaya sa atin, ang mga pagkain, lalo-lalo na mga double dead, bakit ipinagbabawal ang mga double dead sa Islam? Kinakailangan ng isang kakainin mo, mga kapatid. Ang kakainin mong hayop, kinakailangan ito ay tanggalan mo ng dugo, gilitan mo dito para ang dugo ay lumabas sa katawan. Sapagkat ang dugo ay marumi. Science, sa science din yan. Wala pang Islam. Ha? Science lang tayo, walang Islam muna. So, ibig sabihin, ang Quran at ang science, hindi pa uso nung araw yung mga microscope na yan, hindi pa uso yung mga kung ano. Kung tao lamang ang sumulat yan, hindi niya may kwento mga bagay-bagay na hindi pa nangyayari. Biruin mo, 1447, 1447 yan, ano? 1447. Kailan lamang lumutang itong mga makabagong ano, ng mga teknolohiya ng ano ng science? Kailan lamang binanggitan ng Quran, Allahu Akbar. Binanggitan ng Quran ang baboy na pinagbabawal. So dito makikita natin na ang Quran, alhamdulillah, ay purong batas ng Diyos na kanyang ipinadala para sa atin, para tayo ay mapangalagaan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, pagkain, pakikipagkalakalan, pagdarasal, pananamit, trabaho. Lahat ang ating ginagawa dito sa ibabaw ng kalupaan, mayroong mga batas. Para hindi tayo lumampas sa hangganan. Kasi kung wala kang batas sa susundan, lalampas ka sa hangganan. Malalabag mo ang karapatan ng iyong kapwa at mga dito sa balat ng lupa. So mayroon siya mga batas na pinagpalubang Allah subhanahu wa ta'ala at nang tayo ay mamuhay ng matiwasay, hindi magulo, hindi maligalig, matiwasay. Nandiyan yung respeto. Lalong-lalo na sa ating mga kalakihan, ang kababaihan natin, pinangangalagahan na Islam, pinapahalagahan sila. Kaya wala ka makikita ng mga Muslim na nagtatayo ng mga disco house o mga parausan.
para gawing negosyo ang kababaihan. Sa anong dahilan? Dahil sa Islam ay mataas ang pagrespeto sa kababaihan. Mataas. Bakit? Sapagkat hindi tayo mabubuhay ng ganito kung walang kababaihan. Larawan ang kababaihan ng ating ina. Ang aral ng Islam, subhanallah, napaka gandang aral nito sapagkat ito ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala sa ating Diyos. So ngayon, sa atin naman, punta tayo sa atin. Ang ginawa natin sa ating kababaihan, anong ginawa natin? Ginawa natin negosyo. Mga beer house, agogo dancer, mga pokpok, parausan, ginawang kabit. Subhanallah. Nakakalungkot lang. Pero ito ang kalakaran sa atin. Ang kabayan natin, naglalakad sa kalsada, halos kita na lahat yung kanilang sabi nila passion daw yun. Dito, tinatakpan na lang dito yung itim. Wala na. Natanggalan sila ng hiya. Subhanallah. Ang mga Muslim, kabaihan, balot na balot. Sabi makaluma daw, baka nakabalot. So, totoo lang. Sinong makaluma ngayon? Nakabalot o yung nakahubad? Ha? Nagkahubad. Sila yung mga makaluma dahil nung kapanahon na ni Adan at Eva, wala mga damit pa. Di ba? Ang mga bagong henerasyon ay ang mga nagpakadamit na. So, ibig sabihin sila ay makaluma. Allahu Akbar. So, maraming salamat mga kapatid. Yes. Mauna na ako, Stads. Kaya nga tinatapos ko na. Kumain na muna kayo. Hindi na ako kaya, Stads. Hindi na. Ay, pirahin mo na. Pag-ako na lang pala. Okay. So, maraming salamat mga kapatid sa inyong ibinigay na oras. Sana huwag kayo madala. Ano man ang... O, maging... ito ay parte lamang ng ating... Ayaw mo na kayo. ito parte lamang ng ating paglilinaw. Sana kung mayroon man tinamaan sa atin ay huwag masasaktan. Ngayon kung mayroon kayong mga katanungan, inshallah, pwede kayo magtanong para ito ay kalinawan. Kung mayroon kayong nais alamin, magtanong kayo, huwag kayong mahiya. At kung kakayanin ko na may paliwanag sa inyo, inshallah, sa tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ipapaliwanag ko. Ngayon kung hindi ko maarok sa Tagalog, hindi ko maarok ang iyong katanungan, hihingi tayo ng gabay sa mga nakakataas ng kaalaman sa atin. Sapagkat ang kaalaman ko ay kakapiraso lamang bilang dating Kristiyano na patubay sa Islam. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.